Hello guys, nandito naman po ako para mag-share sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa mga solar natin. Napag-aralan na natin sa mga nakaraang video kung gaano kalakas yung 470 watts panel. Kung ilang watt hour ang kayang i-harvest sa buong araw. Sa video naman ito ngayon ay ituturo ko sa inyo guys kung ilang capacity ng battery ang pwedeng ipare sa 470 watts na panel. Diba may na-harvest tayo na 1.9 kilowatts sa 470 watts na panel. Ngayon, i-convert natin yon sa ampere hour para sa battery storage. Paano ang gagawin natin para malaman kung ilang capacity na pwedeng ma-store sa battery? So, dito guys ay magko-compute tayo gamit ang power formula. Sa mga hindi pa nakapanood kung ilang kayang i-harvest ng 470 watts na panel, ay i-check nyo lang guys sa mga previous video ko or click yung link sa taas. At sa description guys, i-check nyo rin. Yan. Dahil ampere hours ang hinahanap nating sagot, ang magiging formula ay ampere hours is equal to watt hour divided by voltage. Yan. Yung ampere hour, ito yung capacity ng battery kung ilang ang kaya ma-store. At yung watt hour naman, ito yung na-harvest natin na 1.9 kilowatt. Yun na nga sa previous video ko. At ito namang voltahe dito guys ay magbibigay ako ng sample para sa 12 volts, 24 volts, 36 volts at yung 48 volts. Para malaman ang pinagkaiba sa iba't ibang voltahe, meron kasi sa inyo na naka 12 volt system, yung iba naman naka 24. Yan. Yung sa akin guys, 48 volts ang gamit kong battery. Ayan guys, ilan nga ba ang capacity na makukuha natin sa 12 volts, 24 volts, 36 at 48? Yan. Okay, ito guys ang makukuha natin sa 12 volts. Ayan, naka-compute na kaagad guys. Bali, kayo nang bahalang mag-compute kung gusto nyong ay double check kung ilan nga ba yung nakukuha na capacity. Ayan, sa 12 volts ay 162.5 ampere hours. Tapos sa 24 volts naman ay 79.17 ampere hours. Sa 36 volts naman ay 52.78 ampere hours. Yung sa 48 volts ay 39.58 ampere hours. Ayan, sa nakikita niyo po sa screen, ayan, ganyan lang po yung pag-compute. Ayan guys, yung capacity na kayang i-store ng 470 watts panel or 500 watts. Ayan, bali, kinonvert lang natin ito sa kilowatt, mula sa kilowatt hour na na-harvest, kinonvert natin siya sa ampere hour ng battery capacity. Yan. Kung mag-install kayo ng off-grid solar ninyo sa bahay, ito yung mga sample na pwedeng gamitin kung ilang voltahe at capacity ng battery na pwedeng gamitin. Ayan. Pero guys, lagi niyong tandaan, meron pa rin tayong power loss. Ayan. So, ano yung power loss? Yung energy na dumadaan sa kuryente papunta sa solar charger at yung pag-convert ng voltahe ng solar charger papunta sa battery ay merong nagagamit na energy dyan. Yan, lalo na sa solar charger. And gumagamit din ng energy ang solar charger para mag-convert ng voltahe. Yan, meron niyang 10 to 20% power loss. Yan, buong system po yan. Yan, so itong mga capacity ng mga battery na may 10% power loss. Ayan, sa 12 volts ay mula sa 162 ampere hours ay naging 146 ampere hours na lang. Ayan, sa 24 volts naman ay mula sa 79 ampere hours ay naging 71 ampere hours. At sa 36 volts naman, mula sa 52 ampere hours ay 47.5 ampere hours na siya. Ayan, sa 48 volts naman ay mula sa 39.58 to 35.6 amperes. Yan, ito guys yung
reality ng mga battery capacity. Yan, pwede bang maiwasan ang power loss? Hindi na maiwasan yan guys, pero pwedeng bawasan. Paano nga babawasan yung power loss? Yan. Yan ang pag-aaral natin sa mga susunod na mga video. So, sa ngayon guys ay nalaman na natin kung ilang capacity ng battery ang pwedeng gamitin sa 470 watts or 500 watts na panel. Yan, sana may natutunan kayo sa video na ginawa ko. Yan, huwag kalimutan mag-subscribe, like my video, and share na rin. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood. Bye-bye!